We know His name to sing God's praise, and when we perish, we are. Ingat. Praising on the upward way, new heights unveiling every day, still praying on, I'm onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, let me up, even, and let me stand by faith on Him, then slay glad, higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay, though some may dwell where disappoint. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on Him, then say aloud, higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse of glory bright, but still I pray, till heaven I found. Lord, lift me on to higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on Him, and say aloud, higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Ay lahat tumayo, dadalangin tayo sa ating Panginoon. Mapagpalang Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Sa gabing ito, Panginoon, bilang pagtatapos ng taon na ito na tinahak namin, O Diyos, narito kami nagkatipon para lumulog sa iyo sa pamagitan ng pananalangin. Panginoon, O
Tulungan mo kami na Lord, sa nalalabing mga oras na ito bago magpalit ang taon, mabang ka sa amin, O Diyos, at maghanap namin mga bagay na nararapat upang magkamit kami ng kagalakan sa aming mga puso. Tulungan mo, Diyos, ang bawat isa na makapagpatuloy paano, Panginoon, ay nangahawakan sa iyong mapagpalang kamay at tumitiwala kami na hindi mo kami kalilimutan. O Lord, ang bawat isa, dagdagan mo ang inspirasyon na makapagpatuloy, maintindihan kung ano ang aming tinatahak na landas. Maintindihan namin kung ano ang nais mo para sa amin. Lord, huwag mo kaming pabayaan, huwag mo kaming kalilimutan, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Tumitiwala kami sa iyo sa bawat paglakad namin, sa lahat ng mga pinaplano namin, mga iniisip namin, O Diyos, tanging sa iyo may katiyakan. Kabagan mo kami, Panginoon. Ang mga sandaling ito, nagtipon kami, harap kami sa iyo sa pananalangin, upang ang harapin namin, panibagong taon na ito, ay magkaroon muli kami ng kalakasan na magagamit para harapin ang gawa ng kaaway na may katatagan. Kung pinagtagumpay mo kami sa nakaraang taon na ito, ay sumasampalataya kami na muli mo kami pagtatagumpayin dito sa harapin naming panibago. Iyong pagpalain ng bawat isa, sila na hindi pinalad na maging kabahagi nito, anumang mga pag-aabala, anumang kanilang iniisip, naway, Lord, ikaw magbigay sa kanila ng higit pang kaunawaan. Ikaw ang tumulong, O Diyos, na makapagpatuloy na may kaunawaan. Nagtitiwala kami, Ama, na hindi mo kami kalilimutan. Ang lahat ng ito tinitiwala namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Nakakapot tayong lahat, mga kapatid. Hindi na tayo magkonsumo ng mahabang oras ngayon kasi alam naman natin na maya-maya lang. Maglalagabuga na yan. No? Hindi na rin tayo mapapanatan dyan. No? Maaaring ang kaisipan natin panatag, pero ang kapaligiran, maingay. Sayang, no? Nakikinig sa salita ng Diyos, nakikinig sa mga putok, nakikinig sa mga kung ano-ano mga pinatutulog. Na dyan yung makikita kung ano ang naging sitwasyon. Paano nila sinasalubong ang tinatawag nilang bagong taon. Ano? Ang kanta nila maganda, bagong taon, magbagong buhay. Ibig sabihin, may development. Sa pagbabago may development. Mukhang wala eh. Na? Lumala ka lalo. Isipin nyo, gaano kadaming halaga ang sinusunog. Mga pinasasabog. Sanin ang hindi pakaintindi ng salita ng Diyos. Sayang, mga wala. Kahit singnutin mo ang usok ng paputok, wala din. Pollution ang idudulot. Karamdaman. Bakit? Hindi nila inaabot ng malinaw na kaisipan. Nagpapatuloy, pati mga anak nila biktima. Makapagpaputok man ng kahit isang super lolo. Tama? Sayang, bawat putok, sakit sa tainga. Pati mga hayop, natutuliro, mga aso, di alam kung saan pupunta. Kung yan ay kapayapaan, napakababa ng uri, hayop na yan, nadidisturbo ka. Sa kagagawa ng tao na iniisip niyang makadiyos siya. Puro pag-iisturbo. Okay? So, ayaw nating sumabay sa ganyan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na hindi na tayo nakabilang sa mga ganyan. Pero may mga believer pa rin, naghahanda pa rin ang mga quitis, mayroon din mga paputok sa bahay. Pag kayo mayroon ganyan sa bahay, babad nyo yan sa palangganang may tubig. Huwag na kayo gagawa ng ganyan kasi ang daming nadidisgrasya. Maring walang masabugan, walang masira ang kamay. Pero yung pollution, no, yung mga pulbura na hihingahin, matindi ang inudulot sa tao niyan. No? Ang mga hospital mamaya, mayroon na naman mga sugatan. Kaya, pasalamatan natin ang ating Diyos na tayo ay pinalaya.
Unti-unti tayong pinalalaya ng Diyos sa mga bagay-bagay. Bawat naintindihan natin, nakalaya tayo. Sa hindi natin naintindihan, alipin tayo. Ano? Mas matindi. Maganda kung hindi nakaintindi. Ang mahirap nun, kung naintindihan na ayaw, sundin. Talagang pagiging rebellious, i-display ng tao at ang kahinatnan niyan ay ang disiplina ng Diyos o parusa ng Diyos na babayaran yun ng tao. Ang pinakatindi ng pambayad ng tao, luha. Luluha-luha, iyak-iyak. Paano hindi nga nakinig sa instruction ng Diyos? Yung asawa ni Lot, may instruction ng Diyos. Lumabas kayo. Pag may sumabog, huwag kayong lilingon. Matigas nga talaga ako doon. Akalain mo, nilingon. O, di, naging istatwang bato siya. Hanggang ngayon, lahat ng mga naging, tawag yan, tourist, mga turista, pinupunta nila yan, yung pillar of salt. Nandun yung misis ni Lot, yung pinatigas. Matigas ang ulo, pinatigas siya ng Diyos. Ngayon niya, ang gusto mo, matigas ng ulo, patigasin ka talaga ng Diyos. At pag ang Diyos na nagpatigas, walang pwede magpalambot yan. Ngayon puso natin, in-instructionan tayo, harden not your heart when you hear His voice today. Kasi oras na ang Diyos na nagpatigas niyan, di mo na yan papapalambot. Hintayin ka na lang ng impyerno. Nakita niyo? Kung naniniwala sa Diyos, pero kahit man maniwala ka sa hindi, yun din talaga yan eh. Di mo na yan mababago. No, yung mga talagang kriminal, nagbago na nung marinig ang salita ng Diyos. Bakit nagbago sila? Bakit kahit kriminal sila? Alam nila walang tutunguhin. Ang katigasan ng ulo. Kasi nga yan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Okay? So, mananalangin tayo. Pasalamat tayo sa Diyos na yung pagnanasa hindi inaalis natin. Kaya lang, kung yung pagnanasa mo mali, gusto mo simba ka lang ng simba, di mo iniintindi yung pinag-usapan, para kang estudyante. Kahit makasampung taong sa grade 1, diyan ka lang. Ito yun, napakalaking kahiyan. Ayun na, yung mga classmate mo, nag-high school na. Ikaw, nandiyan ka pa rin sa elementary. Bakit? Hindi ka kasi naniniwala sa itinuturo sa iyo. Na, lulod tayo manalangin, ipag-pray natin na itong panibagong pagtahak natin sa pakikipagbaka, tulungan tayo ng Panginoon. Babag sa atin ang ating Diyos. Kung paano tayo sinamahan sa nagdaan, samahan din tayo dito sa panibagong pakikipagbaka. Pero ako natutuwa sa Panginoon kasi itong taon na ito bago sumapit ito, mayroon tayong pakikinig ng salita ng Diyos. Nakapag-participate tayo sa pag-meeting. So, kinahabagan tayo ng Diyos na makakain tayo ng mga spiritual na pagkain. May habag sa atin Diyos may nililid tayo ng Diyos Pero pakiramdaman natin. Kasi kung nililid ka ng Diyos, tapos kinakalawit ka rin ni Satan, di ka talaga makakausad. Yan ka lang palagi. At magiging buo ang paninindigan ng tao sa walang katuturan. Ano ang tawag doon? Gapi ka. Nagapi ka. Ano sabi ng Bible? Pag pinalaya ka ng anak, manatili kang laya. Kung pinalaya ka, kung hindi ka pinalaya, paano kayo magiging laya? Ito yan? Kaya itong kaganapan sa ating buhay, hindi lang para magsimba na magsimba. Umalis kayo dyan sa kanyang klaseng kaisipan na basta sige lang ang simba. Intindihan natin ang itinuturo ng Panginoon. Ano ba ang itinuturo ng Diyos? Totoo bang gusto mo ang itinuturo ng Diyos? O kaaway ka ng Diyos ngayon pa man? Walang kaaway ng Diyos na nadalhin sa langit. Puro pang impyerno yan. Pero hindi ka natakot yan. Away, Diyos na, inaaway mo pa.
Awayin mo ang kapitbahay mo eh. May tsansa ka pa. Diyos nang inaway mo, wala kang natitirang ano dyan. Inaway mo yung Diyos eh. No? Isipin lang na lahat ng bagay na pinakikiginabangan mo galing sa Kanya, tapos awayin ka ba? Aawayin mo pa? Hindi ka normal. Tama? Hindi ka matino. Tama? Yun. Bakit hindi naging matino? Pinangaral din ng propeta yan. Na wala sa katinoan ang tao. Saan nakapasok? Sa insanity. Tinagalan mo dyan, sakit pakinggan. Ang tawag dyan, pangkabuang. Insane. So, hindi sila normal talaga. Kasi, pag normal, makakaintindi yun eh. Pero pag nakapasok sa insanity, kahit marinig niya, hindi na nag-restro. Ano yan? Kaya sabi ni Jesus Christ, sa pakinigin niyo maririnig, dapat hindi niyo mapag-unawa. Sa paningin ay inyong makikita, dapat hindi niyo mapapagmalas. So, what is the use? Nung nakikita natin, pero di natin makilala. What is the use of hearing the word of God kung hindi naman natin pinakikinabangan? Wala din eh. Kaya, ang tawag doon, ambisyon. Nag-aambisyon na sumama sa pag-agaw, pero yung requirement wala sa kanya. Anytime pwede ka magpunta sa airport, magdala ka ng bag. Sige, magdala ka ng maraming pera. Pag hinanap ang passport at wala ka, hindi ka, kadya ka na lang. Nadaan ka sa proseso. Kumuha ka muna ng passport. Nakita nyo? Kasi yung pasaporte na yun, iyon ang mag-testify sa iyo na legal kang tao. Kaya, iniintindi natin yan. Huwag kayo mag-ambisyon pumasok sa langit na hindi nyo gusto ang salita ng Diyos. Diba? Pwede naman tayo magbuhay na kakaaway mo ang Diyos, away mo na awayin. Hindi nagturo ang Diyos na ganyan, ay pangaral ang ganyan. Na? Pero binanggit sa Bible na ang pakikipagkaibigan sa mundo, pakikipag-away sa Diyos. Hindi nga lang tayo tinuruan na awayin natin ang Diyos. Bakit? Kahit di ka man turuan inaaway mo na dati. Tama? Inaaway mo na, ba't ka patuturuan? Inaaway mo na. Nakita niyo? Kaya medyo delikadong kalagayan. Now, sa pagsunod, isipin mo, pamiliin ka. Ano gusto mo? Pagsunod o sakripisyo? Masarap piliin ang pagsunod. Pero madali ba ang sumunod? Mayroon yan, mayroon kang bagay, na pinangahawakan na talagang makakasunod ka kung nasa iyo yung sinasabi ng propeta, kung mayroon ka nito, makakasunod ka lang kung nasa iyo ito. Tandaan dyan. Bakit? Iyan yung buhay ng Diyos. So it means the very life of God. Kung ibinigay na sa iyo ang very life of God, mayroon ka ng puhunan para makasunod. Kasi pag wala yung very life of God, ang suma sa tao is yung death. Bakit? Kitin nyo, pag nakapasok sa kamatayan, hindi mo na siya mapapasunod. Nakita ba kayo ng patay na naglalakad pa simbahan? Wala, di ba? Nakita na ba kayo ng patay na nagpunta sa church para mag-offering? Walang ganoon, Nakita kayo ng patay na nagpunta sa church, may dalang tithes envelope? Wala na, hindi na nila magagayon, patay na. So, paano pa ang gagawin? Ang pagkamatay pa naman, appointed. Wants to die. Kaysa literal, kaysa spiritual, it is appointed. Pag namatay ka sa spiritual, minsanan lang. Baka maghintay ng pangalawang kamatayan. Wala. Minsan ka lang mamatay.
Kaya nga, iniingatan din natin yan. Pag binigyan tayo ng pagkakataon sumunod, huwag ka patumpik-tumpik. Kasi, minsan lang yan eh. Paano natin nalaman? Tinuro ng prophet. Chance came at once. Hindi kami bigyan ng paulit-ulit na tsansa ng Diyos. Hindi paulit-ulit. Ngayon, halimbawa, gawa ka ng mali. Pinagsisihan mo, ipapatawad ng Diyos yun. Ipapatawad. Pero kung di ka nakikinig, bigyan ka ng chance, di ka pa nakinig, chance na naman, walang ganun. Walang ganun. Chance came at once. Nakita niyo? Minsanan lang. Eh, binigay na sa iyo ang tsansa. Tingnan mo si Mrs. Lot. Binigyan ng tsansa, di ba? Ang ganda ng tsansa para sa kanya. Sinamihan siya, huwag kang lilingon. Ano yun? Chance. Alam, matigas ang ulo. Matigas talaga ang ulo. Di mo yan mapipigil. Kasi feeling niya, kamatayan niya, kung susunod siya. Nakita niyo? Yun ang feeling niya. Mamamatay na siya pag sumunod. Sabi ko sa iyo, taga San Pedro, natatandaan niyo yung napagaling magsung leader? MC siya palagi. Siya na nagsung leader, natandaan niyo. Hindi niyo inabot yun? Ikaw, Brother David, inabot mo? Nagaling yun. Tindimod, pag nagpakanta. Pasusundin salita, ayaw. Nagalit talaga siya eh, namutla. Nakita niyo? Ba't nagsusong leader ka, ayaw pala sumunod? Ba't kasimba ng simba, ayaw pala sumunod? Kaya nauso sa mundo yung magpakatotoo ka. Kahit sa libutan, ayaw nang hindi nagpapakatotoo. Kita mo yung mga ganyan, nagpakatotoo sila. Lumalantad sila. Yung mga T-bird, nagpakatotoo. Ano gagawa ko? Tumboy ako. Tama? Hatulan man sila, dapat lang. Nagpakatotoo eh. Iyan ang ano ng mundo eh. Magpakatotoo ka. Narinig niyo rin ba yan, ang mundo? Yan. Magpakatotoo ka. Pag ayaw mo, ayaw. Di mo gusto sumunod, sabihin, magtapat ka na. Ayaw ko sa Diyos. No? Pangit na identification. Pero kung iyon talaga di yun, at least nagpakatotoo. Kaysa umasa kang dadaling ka sa langit, sa impyerno pala itatapon. Kasi hindi ka nagpakatotoo. Yung papasok sa impyerno, hindi na sila nagugulat. Pag sinabong, naku, sa impyerno pa niya pupulutin, hindi na sila nagugulat. Alam kasi nila ang tinatahak nilang landas. Kaysa nagsimba, umaasa ng langit, wala naman pala. Okay. So dito, sa ating, pinag-uusapan na ito, kaya tayo nang ipaaga ngayon, kasi mamaya, no? Magti-tribulate na naman ang mundo. Ayaw natin masama sa tribulation. Kaya ngayon pa, umi-exit na tayo. Kanya? Mamaya lang yan. Talagang grabe yan. Pero, ayan titipirin nila yung pagkain, makabili ng super lolo. Makabili lang ng yung fountain. No? Makabili lang sinturo ni Judas. Tinitipid. Hindi ang kapamakan. Kung may malinaw kang isip, yung 1,500 mo, ibibili mo ng fountain na yan. Hindi ka nabibili. Marami pa akong pagkain mabibili niyan eh. Ngayon, pwede nga sabihin yung super lolo, bibili ako ng marami. Lulukin mo yan, mapapabuti ka, lulok ko super lolo. Kaso mo talagang mamamatay ka dyan. Hindi niya? So why should I? No, yung iba kahit pinggalan na lang, pinagtitisya pa yung parang welding rod. Yung sindihan pa rin. Just nakataas yun. Yun na yan. Bakit? Hindi nagkaroon ng kaliwanagan ng pang-isip. Kapag hindi ka pinalad na magkaroon ng kaliwanagan ng pang-isip, inaaway mo ang Diyos, happy ka pa. Yeah? Inaaway mo na ang Diyos, feeling happy ka pa. Di ka tutusin sa mga nakakaintindi, takot eh. Bakit?
Tinatak mo ang landas sa impyerno. Ito yun. Masakit. Kaya lang, kung wala nga lang kapahayagan, hindi mo sila mahanapan. Unawain mo na lang sila, pero huwag mo naman sasamahan. Tama? Bigay mo ang pag-unawa eh. Alam mo naman, naglalakbay na punta doon. Mahirap na dako. Hilahin mo sila, ikaw ang madadala. Tama? Hilahin mo sila, makakakuha ka pa ng kaaway. So, bigyan ng karapatan. Ha? Papunta ka doon. Si Cain, hindi sila ang sala ng Diyos. Kita nyo? Sobra naman ang pahirap na ito sa akin. Alam niya sobra, ha? Pero di niya kinilala. Lord, napakabigat pala nito, baka pwede patawarin mo lang ako. Hindi. Makita niya? Bakit? Yung binhi niya is sa devil. Yan, mga mabigat ng pangungusap yan. Pero matanda na naman tayo sa mensahe, di ba? At hindi naman tayo nasasaktan dyan kasi hindi naman natin gustong sumaway. Tama? Gusto natin sumunod. Ano pa naman yan? Bahay nga eh. Tingnan yung kondisyon ng Bible. Ang sino man mag-away na mag-iwan ng kanyang asawa at mga anak, asawang lalaki, asawang babae, ng mga anak o kayamanan, mayroong palang rewind. O dahil nalaman yan ng mga tao ng Diyos, masaya silang ginagampanan yan. Unti-unting iniiwan talaga yan. Ito niya? Pero ito hindi nakakaintindi, bis mag-iwan, nag-impo. Lalo pang lumalala. Yung kilala kong pastor, hindi na naawa sa kapatiran na lubog na nga ang buhay. Pautangin pa ng 5-6. Pagkatapos sa ito, yung pulpito, makakaral. Hindi yan. Yung may-ari ng sasakyan, nung binabatak niya yung sasakyan, lumuluha yung tao. Yung may-ari ng bahay, nagtatago para hindi mo na maano ang bahay, pinapadlakan niya. Pagkatapos mag-preach. Na? Love your enemy. Hindi mo enemy, nagkautang lang sa'yo eh. Hindi mo na kaya ibigin. Hindi sana, ituloy mo na ang pagpo 5-6. Iwanan mo na ang pulpito. Tama? Kasi diyan ka naman masaya eh. Ay gusto, pag gampanan ang palangit, gampanan din ang paimpyerno. Hindi yan po pwede. Talagang hindi yan po pwede. Kaya tayo, tinuruan tayo ng ating Panginoon. Tawag dito, ito. Pinayuhan tayo ng propeta, sweeten your temper with prayer. Sweeten your temper with prayer. Kasi pag sinabing temper, ano ito yung, hindi ito pagpipigil. Hindi. Mali. Pag sinabing temperance, pagpipigil, hindi. Kasi ang nagpipigil, yung may pinipigilan. Temperance means sinahon. Kahinahunan. Na hindi ka umaalma. Nagiging mahinahon ka. Pag sinabi sa iyo, unahin mo ang Diyos, mahinahon ka. Pag sinabi sa iyo, ng salita ng Diyos, unahin mo ako, dadagdag ko ang kailangan mo. Hindi ka aalma. Tama? Hindi ka aalma. Pero pag may umaalma dyan, maliwanag na kahit ngayon pa man, kaaway ka ng Diyos. Tama niya? Kaaway ka ng Diyos, hindi ka kaibigan. Ay kung kaaway ka naman ng Diyos, dito pa lang, paano ka pupunta doon? Ito yun? Masakit, pero ikabubuti. Sabi nga na yung, pag nilagyan mo ang sugat mo ng mertayolate, masakit, mahapdi. Pero pagtapos ng hapdi, kagalingan. Tama niyo? Lalo na kung CMD ang lagay mo sa sugat. Aringking ka sa sakit. Pero pagkatapos niyan, kahit pisilin mo ang sugat mo, wala nang mararamdaman sakit. Tinamaan mo yung gamot eh. Ngayon, pag tinamaan mo ang gamot, tumama sa iyo ang salita ng Diyos, masakit.
Masakit yan eh. Kasi babaklasin niya yung dating kumapit sa iyo ng mga talaba. Nabuti nga kung talaba eh. Kung mga sisi. Alam niyo ba ang sisi? Yung nakapit sa bato na matutulis na parang shield. Na pag nauntog ka, talagang hiwain ang noo mo. Pag nahipo ng palad mo, hiwa ang palad mo. Iyan yung mga sisi. Pag nahipo mo, ikaw ay magsisisi. Naganyan? Mga sisi ang tawag dyan eh. Kaya kung maliligo ka sa dagat, huwag kang akyat-akyat sa bato na maraming sisi. Siguraduhin ko sa iyo, susugatan ka niya. No? Now, ipinaalala sa atin dito na sweeten your temper with prayer. Ngayon na yan? Temper with prayer. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng hinahon at mananalangin ka, sayang ang mga prayer. Hindi ka mahinahon eh. Pag ang tao hindi mahinahon, yung word of God, di niya iniintindihan. May lakad siyang sarili niya. Not because masama yung tao. Now, tingnan yung sinasabi ko ha. Not because masama itong taong ito. Kundi yung bini ng masama na andyan sa kanya. If ever na ilibihin, bini, yung tawag naman noon, yung pahid. Iba ang pahid, iba ang bini. Pahid means anointing. Kahit daw magnanakaw, nadadamay ng anointing. Kahit ang sama-sama mo, pag nagsimba ka, dumating ang anointing, madadamay ka. Mapapaluha ka rin. Mapapapalakpa ka rin. No? Nadamay ka lang kasi. Kumbaga sa kaso, nadamay ka lang. Hindi talaga ikaw ang gumawa. Nakita nyo? Kaya mas mabigat ang kaso nung talaga pumatay. Ikaw, nandun ka nung may pinatay, nadamay ka ngayon, hinuli pati ikaw. So dito, makikita natin na yung pagpahid, yung anointing, dumating. Tinuro ni Barnabas yan eh. Di ba? Na pag nadadamay ng anointing, nag-iiyaw din, nag-praise the Lord din. Nadamay ng anointing. Pero, sa labas lang kasi yung pahid niya. Itong mga may original na pahid, naandyan yan sa Biblia. Hindi dito sa labas, sa katawan. Hindi sa katawan. Pag sa katawan ang pahid, religious lang siya. Hindi niya nga magawa yung ipinagagawa ng Diyos eh. Nakita nyo? Hindi niya magawa yung pinagagawa ng Diyos. Iyan yung mga nasa labas ang pahid. Nakita nyo? Napahiran yung katawan ng pa. Pagdating sa damit, magdadamit din yan ng mahaba. Pero pag nakasalingit naman, mahuhuli mo naka-short. Nadamay lang. Ano yung thing? Iba yung talagang napahiran. Under control siya ng pahid. Parang yung naglalakad ka, may taong napakabango. Pagkatapos, nasagi mo. Banga. Pero iba kayo siya nakasagi sa'yo. Yung sa'yo, nakahaba sa'yo, maya-maya wala na yun. Pero yung nasagi mo, nandun talaga yun. Nakita yan? Ayan, kung nasagi mo lang si Kristo, talagang may mangilan-ilan na gatampanan ka. Pero iba talaga kaysa doon sa may bahid. Nakita niya? Kaya ina-analyze din natin. Ano ba, na-anoin ka o nadamay ka lang? Dahil tinuro ni Barnabas yan. May mga nadadamay sa anointing. At pag sila daw lumuha, ang tawag ng prophet, luha ng buaya. Lumuluha pala ang buaya. Hindi naman masamang hayop ang buaya. Hindi masama. Ginawa ng Diyos yan eh. Hindi man gumawa ng Diyos na masama eh. Pero dahil gusto niyang kumain, kahit ikaw ang makita, nakainin ka niya. Pero hindi siya masama. Pinakikinabangan pa nga yan sa soup. Pinagkakakitaan yan eh. Yeah? Ay maintenance yan kasi pag init siya mga isang manok, kulang pa.
Mantalang tayo, isang manok, 5 lang kumakain, may tira pa. Gano'ng kalaki tayo pag 5, nagsama-sama tayo, laki na natin. Yung buhaya, isang tao lang ang laki, ang isang manok, kaya niyang ubusin. So, dito, you're scared to take your wings and fly yonder. Ito pa ng mga tao ito na yung mga takot. Kaya hindi sila makalipad, kasi takot na takot sila. Nakita nyo? Hindi na sila makasunod. Takot na sila. Kapag andyan na dumarating na yung sa Tarlac na yun, yung parang, ang tawag yun, yung nilalagyan ng offering na mahabang tangkay. Kapag dumarating na may may nayupo na inaanto. Iba-iba eh. Bakit? Iba ang pahid. Nakanya? Iba ang pahid nila. Yung iba naman, wise sila. Ang gagawin nila, yung 100, kukul na yung pabarya ng 20-20, at least 5 ulit na ibibigay yung 100. Ako naman, iba. Kung may 500 ako, minsan ko lang ibibigay yan. Kung 1,000, minsan lang bibigay ko yan. Iyan na yun yung kabuuan na ibibigay ko. Ibibigay ko na minsanan. Nakanya? Hindi ko na titingi-tingiin yan para lang masabi na tuwing dadaan, nagbibigay ako. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran ko, alam niya kung ano yung ginawa ko. Nakakuha nyo? Yes. Ang Diyos ba na pinaglingkuran nyo, alam ang ginagawa nyo? Yes. Ha? Yes. Baka hindi alam ng Diyos. Baka yan yung Diyos doon sa panahon ni Elijah. Lakasan nyo pa ang sigaw, baka tulog ang Diyos nyo. Ito niya? May mga tao na ganyan. Tulog ang Diyos nila. Ang kilala nilang Diyos tulog. Pero ang Diyos natin hindi natutulog. Kaya may kadelikaduhan. Now, dito, yourself. Dabi nakakaya. Ang lambot mo. Nakakaya. You're scared to take your wings and fly yonder. Masyado kang matatakutin na ikampay mo na ang pakpak mo para makalipad ka na ng mataas. Hindi para tumakas, kundi lalo pang makita mong malinaw ang gawa ng Diyos. Na malinawan mo yung ginagawa ng Diyos para ikaw man malagay sa tama. So, maniwala kayo sa hindi. Ang tao na takot, ikampay ang pakpak niya. Pero kumakanta siya, fly high. Ano ba na yun? Ano, di niyo alam yun? Fly high. Ano pa? Ayun. Ibo mo na ang pakpak mo. Para makalipad ka ng mataas pa. Nakita niyo? Bakit gano'n? Ayaw kasi ibo kang pakpak para kumampay. Buti pa yung mga taga Ilocos, nangungumpay. Sila hindi makakampay. Ano kaya ang tawag doon? Mga buhay o patay? Nakita niyo? Patay ang tawag doon. Bakit? Hindi ka na nga yung pakpak mo hindi mo na kaya ikampay. Yung agila, ang nature ng eagle, kasi namamaril ako tinututukan ko yung eagle, di ba naalis? Taas ng ng puno. Tinutukan ko siya ng baril ko ng 22. Di ba ako inintindi? Bakit? Alam niya, pag pumutok yun, hindi na siya tatamaan, hindi na aabutin. Napakataas ng puno. Ang system pa, yung puno, kumbaga pag pabundok, doon pa nabuhay yung puno sa taas. Ako nasa baba. Di na ako pwedeng umakyat kasi pag umakyat ako, alis na siya. Kaya gusto ko siyang barilin, nasa baba ako. Sobrang taas. So tinignan ako ng eagle, di man siya na alarma. Alam niya, hindi aabot yung baril.
Bakit? Airgun lang yan eh. Kita nyo? Kaya ang agila may knowledge yan. Hindi yan mga tumanga. Kita nyo? Pero kung nag-claim na eagle, hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya eagle. Kaya sabi ng prophet, he's not an eagle to begin with. Ang agila hindi matatakotin na ibon. Hindi mo pwedeng takutin niya na, naku, hindi mo makapain yung daga. Ang dami niya pang pwedeng dagitin. Kahit kapwa niya ibon, pag lumipad ng mataas, sumabay sa kanya, lalapain niya yun doon. Dahil may kakayanan siya. Hindi siya lampa. Yeah? Yung mga lampa, no? Hirap na hirap yun, hindi siya na makasunod. No? Isipin mo, yung mga lampa, no? Dala niya na yung pera niya. Dala niya na, hawak niya na. Hirap na hirap pa siyang ihiwala yung para sa Panginoon. Gano'ng kalampa yun? Ang agila, hindi. Kung gusto niya ihiwalay ang buto, sa laman, ihiwalay niya yun. Kaya niyang bantakin yun. Tinignan ko yung agila na kumakain. Grabe siya, hindi kailangan ng kutsilyo para hiwain yung laman ng kakainin niya. Alam, ginagawa napakasimple, ginagawa nila lang ito ka. Ginagawa nila. Very simple. May tayo. May kutsilyo na tayo, hirap pa. Ang igil, hindi. Kaya dandaan lang, ginagawa nila. Mamaya pag iniwanan niya, pati yung mga litid, wala na doon. Masyadong matalas ang kanyang tuka at may lakas siya na magagamit. Kaya tayo, inihalin tulad sa mga agila kasi may lakas tayong pwedeng gamitin. Tama? Hindi nyo, sabi, agila ako. Pagkatapos, pagdating ng linggo, wala. Mukha talaga hindi agila eh, no? Agila siya, Miyerkules, wala. Mukhang hindi agila talaga eh, no? Nahalata niyo ba yun? Ang awak, may pwersa din. Pangit nga lang kulay, napakaitim. Pati huni niya ang pangit. Ilan siya nakarinig na nangunin ng igil? Di ba? Nako. Kaya nga ang mga igil ng Diyos eh, kapag kahumuni yan, Amen! Ha? Ha? Malakas yan eh. Igil yan eh. Tingnan niyo ito mga umiinom ng gold eagle. Nagwawala. Igil lang ngayon naman eh. Gold pa. Yaman tama. Lumabas. May gold eagle pa na ito. Nakita niyo? Ngayon, kung black crow, wala. Tutunga-tunga lang yun eh. Magnanakaw pang uwak. Number 1, magnanakaw. Kahit na binilid mo na yung isla, kukunin niya pa yun. Nature pala yun eh. Sabagay, ganun talaga yun eh. Kaya kahit sa Panginoon na, kukunin pala yun. Naintindihan nyo? Yan yung crow. Pero ang eagle hindi ganun. Meron siyang kakayanan na kumain ng mga press. Hindi siya mag-i-interest ng pinilit mong balumbong. Hindi niya pag-i-interestan yan. Uwak lang ang dumadali doon. Diba? Okay, so, dito, yeah. You're scared to take your wings and fly yonder and have you come to sow for a prayer meeting. Mga malalambot na, hindi na nila kaya. Prayer meeting. Have you come to a place that you are scared to stay over 10 minutes at the altar? Yan. Yung mga balais na, pag balais, Tagalog na malalim-lalim din eh. Pag medyo nakaupo na 2 minutes ang upuan, sabi niya. Galit sa preacher eh. Ibig sabihin, dumayos ka na dyan. Nainita na ako dito. Niya? Tantala yung ibig na, Amen! Amen! Tanto pag sinabi mong Amen kasi, sige pa. Sang-ayon ako dyan, sige pa. Ha? Ayun niya. Pero okay naman sila. Pagdating sa eat all you can, pwede naman sila. Pero sa preach all you can, wow!
Huwag naman. Ha? Sa mga eat all you can, talagang patagalan eh. Pag sa church, eat all you can, wag. Ha? Kunti lang. Na, preaching, 20 minutes lang, mahaba na yan. Yan yung mga, pag ganyan ang tao, tandaan nyo, markahan nyo yan. Isiguraduhin ko sa inyo, rebelde yan. Rebelde. Marami, tagal na ako sa mensahe. Hindi ako pumunta sa mensahe na tulala. Marunong ako magmanman. Sa mga pinag-aaralan, nagmamanman din ako. Pati sarili ko, namamanmanan ko. Alam ko kung saan ako nag-pay. Hindi mo ako pwedeng turuan. Naku, napakabait mo. Ang galing-galing mo dyan. Alam mo. Mas kilala ko ang sarili ko kaysa pagkakilala mo. Nakita niya? Okay. Kaya kung pagbibintangan mo na ako, hindi ko ginawa, galit ako sa'yo. Kilala ko ang sarili ko eh. Alam niyo? Pag pinuri mo naman ako sa hindi ko ginagawa, malulukot ako. Ako si Pastor, naku, napakabait niyan. Alam mo, giver yan. Eh kung hindi naman ako nagbibigay, hindi. Niluloko mo ako niyan. Tama? Okay, so, dito, akalain nyo natakot sa 10 minutes sa altar. Takot na takot. Pero pag ibinis ng Panginoon, kalahating araw sa mall, pwede. Tama? Pupunta sa fast food, kakain, pupunta doon sa department store, ikot ng ikot, bibili lang pala ng ipit. So, ay din, ginulo na lahat na tiniklop ng mga doon sales lady. Hirap na yung sales lady, tinatandaan kasi dyan. Pag ikaw ginawa mo yan, tatandaan ka naman yan. No? Pigilan yung damit mo, kung nasaan ka, nandun naman ang gugulo doon eh. No? Kaya huwag kayong magugulo dyan. Kung di kayo bibili, huwag kayong buklat na buklat. Tama? Huwag yung gagawin yan. Ako hindi ako nakikialam dyan. Sa mga nakahangir, isilipin ko lang na ganyan, hindi ko yung guguluhin. Hindi naman ako bibili. Pero pag bibili naman ako, ha? Kuring sa hangir, iganon ko, pagka siya bili na. Bakit kung magtatagal kang 2 oras yan, magbabago pa ba yan? Hindi na. Kaya kung pagbibili, diretsuhan. Kahit sa isdaan, ganun ako. Hindi yung binabaliktad na yung isda. Bago bitawan yung isda eh. Malambot na pati puto eh. Hindi ako ganun. Titingnan ko. Bago na malingki, lalakad ako dyan. Libot. No? Tabi, gitna, tabi. Pagbalik ko niyan, alam ko na bibilin ko. Hindi yun. Bakit? Huwag yung pagtingin mo, bili ka. Pagdating sa dulo, nagsisisi ka. Ikutin mo muna. Kung ano gusto mo, pagbalik mo, puro bili na, bili. Kaya madali lang ako sa palengke, hindi ako matagal. Kahit bibili ako ng damit, hindi ako matagal. Kung ano na gusto ko, kayo na. Diyo? Ganon. Huwag kayong mamirosyo sa mga sales lady. Guguluhin yung mga kahangin, lalayasan. Pupunta sila katiklop, pagwawagayway, lalayasan. Di naman para talaga bibili. Nag-uusyoso lang. Ay, dito tumingin ka lang cellphone mo. Marami naman dyan eh. Para hindi ka na makagulo. Nakita niyo yun? Okay. So, they don't want it. They can't have a prayer meeting, not an eagle to begin with. So, not rugged. Just hop around. Ayun na. Palandag-landag lang eh. kasi ang eagle, ang mga ibon, mas madali lumundag kaysa maglakad. Isipin mo na maya kung maglakad yan. Ang hakbang niya ni 1/4 lang. Matagal makarating. Kaya lukso-lukso na sila, mabilis. Nakita niya? So dito, sabi niya, no more prayer meeting, no more agonizing with God to fulfill His word. So yung pala, dapat yung mga believer talaga, mayroong agonizing with God na maganap yung salita ng Diyos. Hindi naghihintay lang ng kung ano, kahit yung pagganyan ng ugali ng isang believer, wala yan, hindi mag-i-improve. Hindi yan mag-i-improve. Hindi niya nahalata na yung kaluluwa niya ang napapahama. Bliss na bliss siya pag yung iba gumagawa.
Naku, si ano, 50,000 eh. Binigay 50,000. O, si ano, naku, 20,000. Si ganito nagbigay ng 30,000. Ikaw naman, 30 pesos. Talaga, bliss na bliss din eh. Na? Mabuti ka may 30 pesos pa eh. Eh wala. Bakit? Hindi na siya tinatablan ng salita ng Diyos. Wala nang kwenta yung tabak na dalawa ang talim sa kanya. Tama nyo? Kaya minamanman natin, huwag nyo nang manman ng iba. Pahala na sila sa buhay nila. Basta ikaw, alam mo ang sitwasyon mo. Ha? Sino bang supplier natin? Ha? Sino Syutan? O sino si? Sino? Hindi nyo alam kung sino supplier natin. Na? Kinakanta natin, di natin alam. You supply all my needs. Sino supplier natin? Ayan. Kanina, takot pa kayo. Parang nakalimutan nyo talaga ang supplier natin eh. Na ang supplier, buti pa yung mga nagsusupply ng sabon, tanda-tanda nito mga... Nakita nyo? Eh, mga believer, dapat alam na alam ang supplier natin kung sino. Ang supplier natin ay ang ano? Parang masyado naman ang pena na. Ako ang lakas ng busis ko yun. Sagot niyo. Hindi ba? Malambing naman yung mukha. Yung supplier natin. Ayos na yun. Bawi naman. Na? Pero alam niyo si Satanas, ano rin eh, bumabase din sa napapakinggan niya. Pag di ka umiimik, duda siya sa iyo kung sa Diyos ka o kanya. Ayun na yan. Akala natin gano'n lang kasimple yan. May something dyan, may something. Kaya dapat natin na iintindihan. So dito, no more prayer meeting, no more agonizing with God. Ano itong agonizing na ito? Si Kristo, full of agony. Yung agonizing pagpapakahirap na hindi mo kinukonsinti ang sarili mo, naupo ka lang sa church, kundi nagpapakahirap ka, nagsasakripisyo ka. You need to sacrifice. Kung totoo kang Kristiyano, ang sakripisyo, huwag mong ihiwalay. Dahil kailangan mo talaga yon. Nakita nyo? In serving with God, you need to sacrifice yourself. Kami, napupunta kami Thailand. Yung mga sumasamba, those that are worshiping God, no? They worship Buddha. They sacrifice. They sacrifice. Nakita nyo? Hindi lang basta sabihin silang nakasunod. Ang sakripisyo nila matindi. Nagpakatayo sila dyan. Matagal. Hindi gaya sa atin pag-load ng 10 minutes, layas na ang pakiramdam. Masyado nang nalugi. 10 minutes na eh. Sila hindi. Nakita ko yung kanilang, lalo yung mga monk, may hawak silang mga ganun-ganun. Naku, hindi mo sila mapupulaan. Bakit? They're very sincere. Nakita nyo? Now, lalo pa tayo na mayroon tayong basihan tungkol kay Kristo. Amen. Ikaw mismo nagkakanta, one day when I was lost, He died upon the cross. Amen. Kinakanta mo, hindi mo naintindihan. One day when I was lost, He died upon the cross. Pagkatapos pagkagawa ka sa Panginoon, dadamutan mo yung namatay sa cross para sa iyo nung nalost ka. Ano sabi, hindi mo naintindihan. Kasi pagka hindi mo nasabing hindi mo naintindihan, ano? Pag sinabing mo naintindihan, papata ka sa pagiging hipokrito. Huh? Pangit. Kasi naintindihan mo yan. Pero hindi ka lang naniniwala talaga. Yan. Kaya ang pagiging believer, kailangan mong ma-prove. You need to prove to yourself that you're a real believer of God. Amen.
nanonood kami, doon sa Thailand, nakikita ko sila. Naka-uniform pa sila. Tayo dito, kanya-kanya ang pangdamit. Lahat sila may hawak na suban. Mga ano sila, sincere sila. With all respect. Kaya magmanman kayo sa pagsamba na hindi na sa ibang pagsamba, makita ninyo ang sincerity. Pagdating sa Christian, hindi, nag-cellphone pa, nagtitext pa lang. Tama? Tama, hindi tama? Minsan, nakala mo, talaga, pumunta pa sa CR. Yun pala, magtitext lang. Napaka, masyadong, ang tawag doon, masyadong adik. Kita niyo? Kaya dapat natin maintindihan. So dito, tinuruan tayo. No more prayer meetings. No more agonizing with God. To fulfill His Word. Lalo na itong panahon na ito. Kaya, ikaw isa kang believer. Pagkatapos, ang inihanda mo, puro pagkain. Yung kaluluwa mo, payat na payat na. Yung tiyan mo, ang taba-taba na. Nakita niya? Hindi tatama. Ibig paghandaan mo yung kaluluwa, puro katawan ang pinaghandaan mo. Nagsisisi ka pa pag pag napaglingkuran ng Diyos. Ito yung pagtitipon na ito, hindi ito basta. Ito'y pagdulog sa Diyos at ito'y nagagawa ng mga taong may koneksyon sa Diyos. Pag wala kang koneksyon sa Diyos, tamad ka mag-pray. Now, sabi niya, no more believing that the Word is still the same. Who is the Word? Christ. Sabi ni Bible, no more believing. Sina? Ano pang klaseng mga tao yan? Na hindi na nananampalataya. Na ang salita ay pariyo pa rin. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ito Kapag pumatak dito ang tao, palasimba pero hindi naniniwala, kaya na. No? Look at our television. Si Bible natin niya, nag-utos na manood ko daw ng television. Hindi sinabing magbabad ka, tingnan mo. At natural naman, pag tinignan mo, madali ka matuto. Kaya may mga puhunan sila Tandaan niyo ito, kung meron kayong golden nuggets, ito yung sinabi ng prophet. Look at our television. Si Brother nga sabi niya, tumingin ako sa television Hindi ka nakakaintindi. Ang ibig niyang sabihin, masdan mo kung ano na ang ugali ng tao. If you watch television, you can see the attitude of the people in our time. They consume time on watching TV. And later on, they have TV. Watching television. And they put the food in the spoon. Watching TV. Kagutom-gutom No? That's what we want. Damay ba kayo dito? Gusto niyo rin ba ito? Kung hindi niyo gusto, ang term dito, that's what they want. Yung sabi ni Bible, that's what we want. Idinamay niyo yung sarili niya, huwag lang masaktan masyado yung iba. That's what we want. Pero pag binasa mo, yung message, sabi ni Bible, shotgunning ko ang TV. Kita niyo? Bakit that's what we want? Nakita niyo? Bakit that's what we want? Kung mga pinasipay niya lang yung mga believer Nakita niya naman mga adik sa TV Kaya idinamay yung sarili. That's what we want. Nakita niyo? Pero si Bible lang, pag nakita mo sa ibang pangarap, shotgunning ko yan. Pag mayroon ako yan sa bahay. Kasi masyado yan. Ngayon, ang salamat sa Diyos, wala na tayong naka-display television sa bahay. Nasa bulsa na. Get nyo? Amen! Nakaligtas tayo Wala na sa bahay Nasa bag na, nasa bulsa na. Ayun, lusot-lusutan tayo talaga
Na? We want some of these comedian to stand up there and turn all kind of dirty jokes. Yan ang mga paborito. Yung mga komedyante dyan na pinanunood na puro ang lalaswa ng biro, nakatutok yung mata nila doon eh. Ayan, tuwang-tuwa pa eh. Nagluluko na yung mga komedyante. Tuloy natututunan ng mga bata. Kita niyo? Yan ang gusto-gusto. Turn all kind of dirty jokes and we stay home from prayer meeting on Wednesday night. Wednesday night, ayaw mag-prayer meeting. Pag hindi siya ng prayer meeting, may dahilan yan. Tama? May dahilan yan na ginawa. Sabi, sige na, prayer meeting, magastos din sa pamasahe. Anong gusto mo? Gumastos ka sa pamasahe o sa ospital? Sige. Sa ospital, isang hibo sa'yo ng doktor, malaki. Professional fee. Tama? Tanong niya sa Saudi Biologist, alam niya yan. Ha? Alam niya yan. Kung tuwing round ng doktor para tingnan yung sakit. Tanong mo sa kanya, bawat ikot ng doktor, kung magkano ang professional fee. Tanongin mo na. Magkano? Because I'm working in government. Yes. Everything. Government. Yes. Nag-work daw sa government. Libre. Yes. I'm working in government. And then government pay to me if I'm sick, everything. And free everything in hospital. Yes. Only something you could pay. Libre daw pa yun. Libre. Libre? Government kasi. Ang doktor? Government nagbabayad. Pag customer, 20,000 baht. 20,000 baht. Pag cost. 20,000 baht. O, kita niyo yun. Mahal, di ba? Ikot lang yun. 20,000 baht. Ha? Samantalang si Kristo eh. Araw-araw, minaman mo na tayo. May binayaran ka ba? Tapos yung iba, tamad pa. Kita niyo? So, ganun kahirap eh. Pero sa Panginoon, ask what you will, it shall be done unto you. Hindi mo pwedeng ipaliwanag yan doon sa ospital. Sabihin mo, sabi ni Kristo, humingi lang daw kami. Kita niyo? Tanging ang Panginoon ang gumagawa ng ganyan. Only God can do that. Yeah? He will bless you. He will give you everything. Yeah? Nakita niyo? He will give you all your needs. Your strength came from God. See that? Now, sabi niya dito, we stay home from prayer meeting on Wednesday night, or the preacher let you out early so that you can go and see some old, filthy, dirty, old, filthy and dirty, 5 or 6 times married prostitute, cracking dirty jokes. So yun, yan ang kinakagustuhan, no? Ayaw makinig ng preaching kasi yung mga nagbibiro sa TV, joking at the television, mga with dirty jokes. No? Thank you for watching. See that? Now, sabi niya dito, sexy dress. Yan, yan mga gustong panoorin. Carrying on like everything. And you love that better than you love the house of God. Ayun na yun. Mas gusto nilang nakatutok sa television, manood ng mga palaswa, kaysa magpunta sa simbahan. Ito yun. Tayo, nakaprogram na. Wednesday, Sunday. Wednesday, Sunday.
Kita nyo? Pero ang hiningi natin sa Diyos, Wednesday at Sunday lang ba? Ang dami nating hinihingi. Nakita niyo? Pag na-delay-delay ng kaunti ang bigay, inuunahan na natin. Sa sobrang pagkadesperado. No? So, you love that better than you love the house of God. It show what kind of spirit in you. Eh, di tayo makakatakas kung anong espiritu mayroon sa atin. Na? Dapat sana nasa church ka na liwaliw ka sa mall. Alam kung ano espiritu mayroon. Ano ang nag-guide sa iyo. Nakita nyo? Pagdating sa may mga gagawin, except ayaw mag-participate, parang laging mamamatay. Ha? Sabi nga ni Bible, huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay. Bakit? Patay ka na eh. Ba't ka mamamatay? Patay ka na eh. Kita nyo? Eh sabi naman taga mo doon, patay kang bata ka. Hindi ka na mamamatay, patay ka na. Hindi ka na nagpa-participate. Wala ka nang nagagawa. Alam nyo? So, hindi dapat mag-alala na mamatay. Patay na eh. Tama? Pero kung buhay ka, patunayan mo ng buhay ka. Ha? You love better than you love the house of God. It shows what kind of spirit in you. Don't just come here together unless you come to a prayer meeting alone. Bago ka pala pupunta sa church, nag-pray ka na sa bahay. Hinihingi mo na na pagdating ko sa church, papagtagumpayin mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong makapagsang-ayon sa salita mo. Tulungan mo ako, Diyos, na wag akong tulala. Tama? Yung nakapanood lang, hanggang matapos ang service, nanood lang. Hinihingi din sa Diyos ang tulong. Lord, tulungan mo akong makapagsang-ayon sa salita na aking pinakikinggan. Kasi identification ng mga Kristiyano yan. Yung mga chismosa nga, nag-participate eh. Identification kasi nila yun. Hindi ka maging chismosa kung hindi ka sumasali. Tama? At hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka sumasali. Nakita niyo? Prove to yourself. Huwag na sa akin. Sarili mo na lang. Para magkaroon ka ng assurance. Nakita niyo yan? Para matiyak mo at ikay malagay sa payapang kalagayan, you need to prove to yourself that you love the Lord. Nakita niyo? Yung mga umiibig nga lang, isang dalaga, pinuprove talaga yan. No? Makabili man lang kahit na chocolate na maliit. Isa nga, bugbog na yung chocolate, piniprint na ibigay. Yung almond, nasa labas na eh. Yung almond, nasa labas na eh. Lupyat na yung chocolate, hindi na kainin, higupin na eh. Pero nagagawa pa rin ang paraan. Dahil gusto niyang i-prove talaga. Alam na mga dalaga. Nabibigyan siguro ito ng chocolate. Ayun ba, nabigyan na ng chocolate? Gusto nila magsinungaling eh. Nadidesisyon din yan dito eh. If you want to tell a lie, you cannot tell the truth. Is there anybody gave you chocolate? Is there anyone? Ayun, sagot nila sa yes or no? Yes. Walang nalabas na buses. Baka dahil sa lamig. Hindi nga biro. Ayun, mga young people, may nagbigay na sa inyo ng chocolate? Yes. O, yan, babae sumagot. Natulad siyang binibigyan eh. Kaya mga binata, may nabigyan na ba kayo ng chocolate? Ha? Wala niya naman magsinungaling. You see? When it comes to the presence of the Lord, napakahirap magsabi ng tama. Sa prayer meeting alone. Ano ito? Sabi niya, pakinggan nyo ha, malinaw, don't just come here together unless you come to a prayer meeting alone.
prayer meeting, bakit ano? Kasi nga, solo ka, nakipag-meeting ka na kay Lord. Sa bahay, nag-pray ka na. Para pagdating mo sa church, hindi ka gapos ni Satan. Ayan. Kaya ang mga gapos ni Satan, hindi sila nag-pray sa tahanan. Tandaan niyo yan. Nagugulat na ang lulukso papunta sa church. Pagdating sa church, hindi niya na alam ang gagawin. Bakit? Wala siyang personal contact sa Diyos. Eh, yung nanonood lang siya, tinitingnan. Ano may sinasabi ng preacher? Wala siyang maintindihan. So, ayusin natin. Ilagay natin sa tama. Tama niyo? Kausap pa tayo, hindi na. Do you do your prayer in secret? Ito yung bago ka pumunta sa church. Do your prayer in secret na nakikipag-usap ka sa Diyos. Hindi yung nagmamada, bilisan nyo na, malilate na tayo. Bilisan nyo, malilate na tayo. Yung lagi ang dialogue eh. Ba't ka laging malilate? Kasi ang kupad mo. Tama? Hindi ka na malilate, hindi ka makaupad. Ba't yung nagtatrabaho sa SM, hindi nalilate? Punta kayo doon, maaga pa, nagpaka-standby na doon. Sarado pang isim nandun, naghihintay na. Ayaw malay, para maalagaan yung trabaho nila. Diba nyo? Pero pumunta kay Kristo eh, okay lang ang late, parang mas masaya pa pag late eh. Huling dumating, unang uuwi. Kinting ambisyon eh. Nakaya na ambisyon. Huli na nga na dumating, una pang uwi. Talagang walang napasok sa ulo. Wala nang ibinibigay sa Panginoon, ang gusto siya pa ang laging unahin. Di ba nakakaya? Wala ka na ang ginagawa, gusto mo ikaw pa ang unahin. Kung gusto mo ikaw unang-una na mag-receive ng ayuda, umuna ka sa pila. Agahan mo gising. Tama? Dadaanin sa palakasan. Hindi ko pwede yun. Talagang umayon ka sa tamang patakaran. Do your prayer in secret. Stay out in the place. Go into your room. Hide out somewhere. Ano? Doon ka sa kwarto mo. Magtago ka doon. Manalangin ka. Personal mo kasi yun sa Diyos. Na bago ka pupunta sa prayer meeting, just kneel down. Kita nyo? And just stay before God and stay there. Kita nyo, bago pala magpunta sa prayer meeting, nakipag-meeting ka na kay Lord. Hindi yung inubos-ubos ng oras. Bago magpunta sa prayer meeting, nakadikwatro pa, nagtitext ko, anong mga message. Pagpunta sa church, di nga nakapag-pray. Pagdating sa church, natural tuking ka. Bakit? Dahil hindi ka nag-pray, sinabayan ka ng mga little demon. Get nyo? Alam niyo ang mga little demon kung paano trumabaho yan. Ako may experience ako yan. Yung isang ipinag-pray ko. Grabe, pinag-pray ko siya. Uhaw na uhaw, inom na inom ng tubig. Nung tanungin ko kung bakit ganun, isinusubo daw sa kanya yung mga little demon natatambak dito sa lalamunan niya. Kaya ang nararamdaman niya, uhaw na uhaw siya. Kita niyo? Yung mga may inom ng alak, may hilo na. Inom na ng inom, uhaw pa rin. Bakit? Yung little demon na ando na sa kanilang lalamunan. Kaya dapat natin maintindihan. So, kagaya ng sinabi ko, na kaya tayo naging maaga sa ganito kasi mamaya, pag-tribulate na naman. Putok dito, putok doon. Ngayon, nilunahan na natin. Ayan, pagkatapos na natin ito, payapa na tayo, sila naman. Super lulu, super ganda, super bait. Mukha yan ako, puputukan niya. Tama? Yes, puto. Yung mga super lulu ngayon, mahina na. Napaputok. Ano na ang pinakamalakas? Hindi nyo na alam?
O, biro mo yun. Dahil yung pagputok o ang mundo. Nakuha nyo? So tayo, inosente na doon eh. Ang totoo dyan, kung mayroon man tayong alam, dinig-dinig natin, di natin experience yan. Nakita nyo? Eh, pero sigurado, pag hindi nag-ingat sila, mamaya, ang ospital, mayroon na naman mga bisita na paspas ang kamay, putol ang tangan, napakarami na naman. Bakit? Eh, makapulit eh. No? Mga super pa ang gusto. Ayaw ng super god, ang gusto super lolo. Nakita niyo? Isa, may magulang pa nagbibili. Naandyan na sa bahay nila, nagpakaipo na yung mga paputok. Meron ba kayo sa bahay? Saka mayroon kayo, ha? Wag nawa sanang maputokan na kayo. Wag naman sanang maputokan na kayo. No? Nakawa nyo? Ha? Naintindihan yung sinabi ko? Wag naman sanang maputokan na nga kayo. No? Huwag kayong bibili niyan. Bibili nyo, sayang. Bili mo na lang mangga. Kung mga arawan ka pa. Tama? Eh, pagka yan, pagka binili mo, delikado pati tayo nga, nako, nakakainis kasi iagis yung pagputok, magaganon siya. Yung dadaan ngayon na nagbiktima. Grabe, nagtatanong pa pagbibili. Malakas ba ito? Malakas ba ito? Pag sinabi, hindi yan, hindi ba siya, huwag yan. Mayroon ba kayong pinakamalakas? Bakit? Nag-isip mamerwisyo. Ano nyo? Kung anong espiritu na pumasok dito sa Christmas na to. Nakita nyo? Ay, hirap eh. Dati ang Christmas, so ako'y bata pa, wala namang ganyan eh. Ang pinapuputok nun yung mga kawayan. May gas yun. Pumutasin yan dito, tatanggalin yung mga buko, lalagyan ng gas yun. Boom! Hindi masakit sa tenga ang putok. Pero itong putok ng mga itinitindang ito, matindi. No? Mapipirisyo ka talaga. Nakita nyo? Eh, okay sa kanila makaperwisyo. Naliligayahan siya na makaperwisyo sa kapwa. Ayos matanggal-tanggal na yung erda mo. Naliligayahan pa siya. Ano yun? Tormentor. Who is the tormentor? Satan is the tormentor. Kaya yan, nagkagahari siya talas ngayon. Pasalamat tayo na nandito sa dakong sikreto. Ang Diyos pinagharian tayo. Nakita niyo yan? Pinagharian tayo. Hindi man tayo pinagharian, at least pakunti-kunti na naambunan na tayo. Kasi pag ayaw mo talaga sumunod, ambun lang ang natama sa'yo. Alam niyo ba yung mga nauulanan at na naaambunan, mas delikado ang naaambunan? Narami sa tinatrangkaso, naambunan. Niyo? Yung mga naulanan, kaya sabi ng matatanda, anak, naambunan ka na, magpaulan ka na ng tudo. Kasi mas maganda pa yung naulanan ka talaga kaysa naambunan. Tama? Yan, yung mga naaambunan, tingnan nyo, galing ka doon sa, nanalo, naambunan ka din ba? Kunti lang ang dala nun eh. Puro bitin eh. No? Bitin eh, kunti naambunan lang eh. Eh, dapat tayo talaga, no? Eh, yung shower of blessing, ma-receive natin. Kaya ba naka-receive na? Kaya ang dali ang amen, ha? Di ba dahil lang, ubos na. Eh, di hingi na naman ulit. So, yan. Nililiwanag ng mensahe ang bagay na yan. Sabi niya, you love that better that you love the house of God. Mas mahal mo pa ang bahay mo kaysa bahay ng Diyos. No? It shows what kind of spirit in you. I-display sa iyo kung anong espiritu mayroon ka. Kaya dito sa mensahe ito, kung binabasa ito, naiintindihan
ipinakikilala nito yung sarili natin. Ipinakikilala. Ngayon, napakarami, hindi nila makilala ang sarili nila. Nakakalungkot nga lang. Pero wala tayong magagawa kasi nandun sa crowd na kagaya noon. So, dahil sa sitwasyon na gano'n, don't just come here together unless you come for a prayer meeting alone. Paano ang prayer meeting alone? Pananalangin ng pakikipagtagpo. Prayer meeting. Alone. Sino ang ka-meeting mo doon? Nasulog ka? Yung Diyos. Gawin mo munang makipag-communicate sa Diyos. Do your best, try your best to communicate with God before you come to a prayer meeting. Kasi kung pumunta ka dito, andyan ang inaanto, andyan ang walang kakana-kana, andyan ang nakatulala. Bakit? Malakang basbas ng Diyos. Umalis ka lang ng gano'n na lamang. Kaya napapansin nyo ba, ang amen, ang hirap banggitin? Hindi nyo ano? Ilang piraso lang ito eh. Magtotoo siya na. Gaano kahirap banggitin ng salitang ito? Gaano kahirap? Yan lang. Yan yan. Practicein nyo yan. Siguraduhin ko sa iyo, pag walang Espiritu ng Diyos, may hirapan kayo. Tama? Hindi yan basta napapabricate. Ang mga taong nakakagamit lang yan para mag-respond sa salita ng Diyos, yung mga taong pinahira ng Diyos. Without the anointing of the Lord, di mo yan magagawa. Mahihiya ka kasi at di mo alam na ang kinahihiya mo na si Kristo. Pagbalik niyan, ikahihiya ka niya rin. Yeah? Hindi na ito panahon ng yung mga bula-bulahan. Babyhan, hindi na. Sabihin mo ang totoo, kung ayawan si Kristo, iyan talaga siya. Tama? Sino ba ang truth? I am the way, the truth, and the life. That is Christ. Kung ayawan niya ang truth, inayawan niya si Kristo. It would be better na habang maaga pa, kung aayawan si Kristo, ayawan na. Bakit? Ibis maupuan ng sincero, maupuan lang ng mapagduda. Di ba? Sayang. Kaya ayusin natin, hindi ito basta magsimba-simba lang. Manmanan din ninyo. Parang yung nagtanim ng kabuti. Tingnan nyo rin kung maayos ang tubo. Pag yan punong talagang nagpang-abot na yung mga dahon yan, tingnan nyo doon sa puno kung may laman. Kung wala, bunutin mo na yan. Palitan mo na. Ano ba kayo sa baging? Sige mo na ang gulay ng talbos ng kabuti. Hindi ganoon. Ang hinahanap niya yung laman. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo minumonitor. Kung mayroon ka nang napapakinabangan, sabi niya, araw-araw kumakain ako. Yung mga tamad, hindi nagtatrabaho, kumakain, hindi nagsisimba. Iba ang blessing. Paano pinaliwanag ng Bible ang blessing? The blessing of the Lord, it make it rich and add it no sorrow in it. Walang kapigatian. Yan ang blessing of the Lord. Yung mga pinagpala, binibless na lang sila ng Panginoon. Walang kapigatian. Ito nyo? It make it rich and add it no sorrow in it. If ever na ikay and you become rich in your sorrow is so much. That's not the blessing of the Lord. Baka pinaggumahugan mo lang yan. Kasi ang itinuturing na blessing, pwedeng mag-isumpa yan. Pag hindi Diyos ang nagbigay sa iyo. Nakita niyo, ito mga dumami ang pera. Imbis bumili ng pangangailangan, ano binibili? Baka bala, baril. Papatay talaga ito. Diba yan? Hindi yung blessing. Sumpa yun. Okay. So, that's it. Don't just come here together unless you come to a prayer meeting alone. Do your praying in secret.
bago ka pala pupunta sa church, nakapag-pray ka sa inyo. Para may direksyon. Hindi yung inubos mo yung oras, hindi ka lang pupunta sa church, hindi ka man lang nagkonsulta sa Diyos. Magkakaproblema ka talaga. Kaya may mga church na talagang mga istagnan. Ang mga miyembro, kailangan mo pang itulak ng itulak. Hindi na dapat ganun. Sabi nga ni Pablo, matatanda na kayo. Tama? Marurunong na kayo. Hindi na kayo mga bata. Alam na natin ang gagawin. Hindi na natin kailangan instruksyonan ng instruksyonan. Mag-isip ka na dapat. Kasi may salita ng Diyos, ginawa mo sa maliliit na ito, ginawa mo sa akin. Yes. Kailangan mo nang mag-isipan, may ginagawa ka ba sa Diyos? Pupuro lang pansarili mo. Malalaking prutas, sarili mo. Magandang damit, sarili mo. Pera, sarili mo. Puro sarili mo lang. Ang iniisip natin, ano ang nagagawa mo kay Kristo? At kung gagawa kay Kristo, saan mo gagawin yon? Ginawa mo sa maliliit na ito, ginawa mo sa akin. Amen. Yan dapat natin pag-aralan. Whether you like it or not, iyan ang instruction. That is the instruction of the Lord. Amen. Yun. Ayaw mo yan, naku, bahala ka na. Stay out in the place, go into your room. As whether magmakaawa ka mo ng Lord, have mercy. Pupunta ako sa church. Biyayaan mo ako. Kaya ang tao halos ang changes napakapupad. Wala naman talaga siyang pakialam. Basta pupunta sa church. Kung ano ang gusto niya, yun lang. Wala siyang personal na connection sa Diyos. Sabi ni Bible, makipag-usap ka muna habang nasa tahanan ka. Kasi pupunta ka sa lugar na kung saan tahanan ng Diyos. Kaya lagi binabanggit ng prophet, it's good to be in the house of the Lord. Amen. House of the Lord. Go into your rooms, hide out somewhere, and just kneel down, and just stay before God. Stay there. Kita niyo? Manatili ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Nakikipag-usap. Pag ginawa lahat ng mga believer na yan, ang church magiging powerful church. Amen. Alam niyo kung bakit ang nagkiklaim na believer sa maliit na bagay ang hinahanap away? Ito ang nawawala sa kanya. Kulang siya sa pakikipag-communicate sa Diyos. Maski man sabihin niya hindi, iyon ang totoo. Bakit? Mamimili tayo na sinungaling. Ang prophet o ikaw? Sinabi ng prophet gano'n. Maging sincere sa pananalangin. Makipagkonsulta sa Diyos para kontrolin tayo ng Diyos. Kaya sa inyong araw, ako hindi ako malaking tao, pero ang pana ko 3. Mga pana na panain ng dibidyang plywood tagos. May baril ako. At bago humawak na armas, ayoko ng bala na 3. Bumili ako marami. Kaya kahit sa spiritual, kahit sa literal, kung gagawa din lang, gawin na ng tuloy-tuloy. Complete ako. May mga itak ako yung ibang klase, may mga punyal, yung ibang klase. Ito yun. Bakit? Ang iniisip ko, kung gagawin din lang, gawin na ng maayos. Hindi yung gagawa-gawa ka din lang. Hindi mo na inaayos. Nakita nyo? Mayroon akong ginawa na pamalo na ganyan kahaba. Ang nilagay ko dun sa dulo, bilog na tubo, no? Ganyan. Dinangkayan ko yan, may tangkay. Ito yung tangkay. Dito ko yan hinahawakan. Pagkatapos pinagpapakuan ko ng mga mahabang pako. Kasi ang iniisip ko, pag may luluko-luko, yun ay papalo ko. Bakit? Gagawa ka na rin lang. Ayusin mo na. No? Na pag pinako mo nun, mga 12 medyang pako, babaw doon sa katapat niya.
Bakit? Unbeliever ako pero alam ko ang gagawin. Kailangan yung epektibo. Igagawa ka na lang sa Panginoon, nagbibiro ka pa. Kita niyo? Pag sa Panginoon ka gagawa, tudutuduhin mo na. Isa mundo nga, tinutudo ko rin eh. Eh, nagtatay ko talagang hindi ko malaman kung perwisyo, umala ko. Kaya humatol. Yung mga punyal kong magaganda, pinutol yung dulo. Ano siya, perwisyo o maayos? Wala kayo masabi? Pagtingin ko sa mga punyal ko, wala nang mga dulo, pinutol eh. Pinutol talaga. Sabi ko, bakit niyo pinutol? Anak, huwag ganyan. Hindi tama yan. Nakita niyo. So, yung mga gamit ko, pinagpuputulan ng dulo. Ano, paano pagkakanggitin yan? Puro putul. Nakita niyo. So, hindi siya mamaanglat ko. Kasi ang naalala ko, mahal ako ng tatay ko. Kung ano man, pag nakapatay ako, siyempre ako magbubusa. Ayaw ng tatay ko na ipasok ako. So, church, makikita, kung gagawa tayo, ayusin na natin. Tama? Gusto maglingkod sa Diyos? Huwag mo paghintayin ang Diyos. Dahil ang instruction niya, unahin mo ako. Dadagdag ko ang kailangan mo. Kaya hindi makuha ang dagdag, pinapauli ang Diyos. Pupunta sa church late. Tapos mag-expect, gusto unahin pa siya. Gusto marami pang blessing makuha niya. Yung pinatulan. If ever na ipinilit mo yan, may pananagutan ka niya. Kaya, huwag natin babalik rin yun. Unahin mo ako, idadagdag ko ang kailangan mo. Yung iba naman, iba eh. Unahin yung lakad niya, pagkatapos sabi siya, Lord, sa susunod na lang. Lord, sa susunod na lang. Maraming gano'n, di ba? Tumagawa ng gano'n. Lord, ini-English pa eh. Next time, Lord, next time. No? Eh, paano pagsabayin ni Lord? Next time na lang ikaw gagaling. Next time ka na lang. Next time na kita bigyan ng kaisipan na matino. Gusto niyo ba ng next time? Wala tayong boses? Gusto niyo o ayaw niyo? Pangit ang next time, di ba? Ibibilis ka ngayon ng Diyos, next time na lang. Palalakasin ka ngayon, next time na lang. Gusto niyo yun? Pero kung ginagawa natin kay Lord na next time na lang, yun din ay babalik sa'yo. Puro next time na lang. Pinaparusahan ka pa ng Diyos o pinaparusahan mo ang sarili mo? Ikaw nagpaparusahan, hindi siya. God is not a liar. What He promised, He will do it. Kita niya? Kaya kung nahirapan ka, huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag kang iiyak na lumuluha ka at tanongin mo siya, Lord, bakit ganito? Tanongin mo, bakit ako ganito? Pinahuli mo tiyak ang Diyos. Hindi kanya ipapahuli kung inuna mo siya. Sabi ni Bible na yan, ang pinaka-imposibleng gawin ng Diyos ay mag-tell a lie. God cannot tell a lie. When God speak the word, let there be light, and there was light. Amen. No lying. Hindi na. Ang nakakalungkot ang panahon natin ngayon, may mga lugar na hindi nila kilala ang Diyos. Nakakalungkot. Mga native, mayroon silang mga ritual, pero hindi nila kilala ang Diyos. Puro sacrifice ang ginagawa nila. May sinusubatan, may tinutusok ng matalim na bagay. At ang pag-asa nila, mapapalapit sila sa Diyos. Hindi ganyan ang paraan ng Diyos. May tamang. Kasi itong paraan ng Diyos na ito, prayer meeting, para mahingi natin ang kailangan natin sa Diyos. You see that? Okay, do you believe that? Do you believe the promise of the Lord? Abide in me, and my words abide in you, as what you will, it shall be done unto you. Kinakangkong yan, ang mga nag-claim naman ng palataya. As what you will lang ang alam. As what you will. Yung abiding, hindi na nila inintindi. Paano mo yan mawi-withdraw? Sarili mo lang ang pera, ikaw na nagpasok ng pin. Pag namali ka ng isa, hindi ka pa pinapatulan. Tama?
Sarili mo yun. Hindi tinatanggi na hindi mo sarili. Ang itinatanggi sa iyo, hindi ka dumadaan sa tamang proseso. 5 numbers, papasok mo. 7, 8, 3, 7, 4, 2, 4, 5 number. O 6 na number. Pumindot ka, may namali. Tama ba? Yes. Yun. Sarili mo na yun, hindi mo pa mailalabas. How much more ang Diyos? Na hindi mo sarili-sarili niya. Gusto mong ilabas? Hindi mo papalabas sa paraan mo. My ways are not your ways. Now, ito yung pag-usap natin ito kasi anong taon ngayon? 2025. Yun. So, tanda nyo, nandito na tayo sa hindi mo ha? Yung 2025, kailan nag-start ito? Yung January. Nag-start ang 2025, January. Ano na ang papalit? Yan. 2026 na. Mamamaalam na dito sa 12 months na kinonsumo natin. Man. 12 yan, kinonsumo na natin eh. Kunti na lang ang natitira, ginamit na natin. Papasok na ito, 2026. Ano naman ang tagumpay mo dito? Mayroon ba? Yan, nakita nyo? At nang magtagumpay ka pa dyan, dahil sa galing mo, dahil sa galing ng Diyos, hindi ka dyan makakapat ang lahat na na-receive mo dyan sa 2025. Starting nung January hanggang December. Galing sa Diyos. Amen. Ano naman ngayon ang ginawa mo sa ikaluluwan natin? Huwag mo na ikwento kanino. Kayo na lang at ang Diyos yung mag-usap niya. Para itong papasok na itong 2026, kung dito nagtagumpay ka, dito, makapagtagumpay ka dito. Pero kung nabigo ka dito, delikado ka dito. Baka mabigo ka ulit. Kung sa 2025, pinaglaruan ka ni Satanas, pinalisyan ka ng pasensya, delikado ka dito. Bakit? Kabisado ka ni Satan dito. Tama niyo? Kung sa 2025, pinagdamdam ka ni Satanas, tagilid ka dito sa 26. Nakilala ka kasi niya sa 2025. Nakuha niyo? Yes. Kung papaano kanya nakilala sa 2025, may expectation si Satan na sa 2026, hindi niya gagawin siya. Pero may Diyos na nangangako. Abide in me, in my words, abide in you. Ask what you will, and it shall be done unto you. Salamat sa ating Panginoon. Sa gabing ito, mananalangin tayo. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Kung may magagawa ang Diyos, alam kong may magagawa. Amen. Ang Diyos. Kagaya Panginoon, ng nagdaang taon, ay nagawa ka sa amin. Sa taon na ito papasok, hindi kang may magagawa. Sa Kanya magiging ko. Alam kong magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako. Amen. Salamat, Panginoon.
panalangin. Pero napakahirap na bawat isa atin ay luluhod sa tamang lugar. Ang sitwasyon natin, medyo may kasikipan. No? Kung hindi nyo na makuha na luluhod ka dyan sa mga kalagayan nyo yan, is, kung paano kayo nakapwisto, do your prayer. No? Sa may kalayaan pang makaluhod, gawin nyo ang bagay. Wala tayong masikip na lugar, o wala tayong maluwag na lugar para gawin ang bagay na yun. Kung ano ang kalagayan nyo, gawin nyo sa abot ng inyong mga kaya.
Jesus. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. Amen. Amen. Salamat. Like the morning sun, Jesus, what a wonder you are. Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, salamat po Diyos sa gabi na pananalangin. Salamat din, Panginoon, sa katugunan ng mga kahilingan namin sa iyo, Diyos. Kami sumasampalataya sa aming hiningi ay hindi lang tutugunin, kundi tinugon mo na kami, Panginoon. Kinikilala namin ng Diyos ang iyong dakilang magawa at kami nagpapasalamat sa lahat ng mga. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, iniling din namin na kung paano iningatan mo ang kapatid sa pagpunta sa bahay sambahan, ingatan mo muli sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Ang buong pagtitiwala o Diyos, nilalagak namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Tapos na ang ating panalangin, pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Amen. At salamat sa ating Panginoon mga kapatid at naway ng Diyos ang isang bumbay sa atin sa darating na taon. So tayo dadapos sa huling bahagi ng ating gawain ng mga love offering and tithes. Uwitin natin ang Jehovah Jireh by Provider. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you are healer. By your stripes I've been saved. Jehovah Shammah, you are with me. Hindi kong bautisa na tayo natin. Oh, I need more than enough. More than enough. More than enough. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Amen. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Tayo manalangin sa pagtatapos ng ating gawain. O Lord God, muli kami nagpapasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan at ikaw ang siyang patuloy na lumabay sa bawat isa sa amin sa dakong ito. At dalangin namin, O God, ikaw ang siyang muli magpala sa bawat isa na mga kamay na yung ginamit upang mapaglikom itong mga alagang ito at magamit, O God, sa ikalalago ng aming gawain. At sa darating na taon na ito, God, ang dalangin namin kung paano kami nagtagumpay sa nakaraang taon. Ikaw siyang muling magbigay ng pagtatagumpay muli sa bawat isa sa amin. Lord, kami mag-iwalay muli at magbabalik ang aming mga kapatid sa kanilang mga lugar, O God. Ay, ang dalangin namin ay isang pag-ingatan mo sila, O God, sa kanilang paglalakbay muli. At sa muli namin pagkita-kita, O God, sa aming mga gawain. At dalangin namin na ikaw siyang muling magpala sa bawat isa sa amin. Kasi kami nagtitiwala
Sa iyo kami sumasampalataya at nagbabalik ng katastasan, papuri at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. 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 At tapos na po ang ating gawain mga kapatid. Awitin natin ang I love this family of God. I love this family of God. So